Mga idol, welcome back po dito sa Bako Recaps YouTube channel. Sa video na ito ay mapapanood yon 2023 Korean action thriller drama series na may titulo na Simulan na natin mga boss. Year 1989 sa bayan ng Asan, habang nagtuturo ang teacher ay nahuli nito ang mga bully na hindi nakikinig. Kaya naman naparusahan ng mga ito sa harap ng klase at pilit nagpigil ng tawa si Byongtae. Aray ko! Na-frustrate ang mga bully dahil pinagtawanan sila kaya naman binawian nila ang mga ito sa CR. Napadaan si Byongtae para umihi pero nakita siyang tumawa ng bully kanina kaya naman maging siya ay kasama sa mga nagulpi. Sa kalagitnaan ng pagtulog ay ginising siya ng kanyang ama na hinahanap na ng papulisan dahil sa ilegal nitong negosyo. Lumipat sila ng tirahan at napaiyak na lang si Byongtae dahil malaya na siya sa mga bully. Narating nila ang bayan ng Buyo at nakitira muna sa pamilyang Park na kapitbahay nila noon. Ginugulpi siya ni Jiyom nung sila'y mga bata pa pero masaya na ito ngayon sa kanyang pagbabalik. Kinabukasan ay hiniram niya ang bike ni Jiyom upang makabili ng bigas. Bago umuwi ay napadaan siya sa arcade kung saan nilampaso niya sa laro ang mga bata. Kaso lang ay mga bully pala ito kaya naman napilitan siyang tumakbo palis. Samantala nagchichill ang isang lalaki pero napadaan ang mga siga at ilang sandali pa ay nagkapikunan sila. Buong tapang na hinarap ng lalaki ang mga siga at sa huli ay nagawa naman niyang talunin ang mga ito dahilan upang manigarilyo siya sa sobrang sarap ng laban. Uy, bagsak! Sa daan pa uwi ay nakasalubong ni Byongtae ang isang sasakyan na nagluluop. Dahil sa usok ay hindi niya nakita ang lalaki habang ito'y nagyoyosi sa daan. Nawala ng malay ang lalaki at nalaman ni Byongtae ang pangalan nito na Gyomtae na halos katunog ng sa kanya. Anyway, dinala si Gyomtae sa ospital dahil hindi pa rin ito nagkakaroon ng malay. Nakalimutan din ni Byongtae ang bigas kaya naman ang hinimo na siya kay Jiyom. Kinabukasan nag-uusap ang mga siga ng Buyo High School patungkol sa White Tiger of Asan na di umano ay tumalo daw ng 17 na kalaban ng mag-isa. Hindi lang sila sigurado kung ang pangalan nito ay Gyomtae o Byongtae. Natawa si Jiyom dahil imposible na ang kanyang kababata ang White Tiger of Asan. Gabi na nang makauwi siya at sinuri niya si Byongtae dahil sa narinig niyang kwento kanina. A few moments later. Kabado si Byongtae dahil baka mabuli na naman siya sa kanyang bagong school sa susunod na araw. Nakaisip ng plano ang kanyang tatay na hiningi ang tulong ng kanilang kapitbahay na pulis para magawa ito. Kinabukasan ay dumating siya sa school sakay ng kotse ng pulis at nakita naman ito ng mga siga. Pinakilala ni Byongtae ang kanyang sarili at pinagmulan at natahimik ang kanyang mga kaklase sa pag-aakalan siya ang White Tiger of Asan. Kabado si Byongtae sa susunod yan gagawin dahil plano ng kanyang ama na maghanap agad siya ng makakaaway. Habang wala ang teacher ay bigla siyang tumayo at nag-amok ng away sa kanyang mga kaklase. Ngunit wala sa mga ito ang nagtaas ng kamay dahil nga iniisip nila na siya ang White Tiger of Asan. Habang nagkaklase ay kinalabit siya ng kanyang classmate dahil nakita pala siya nito nung naglaro siya sa arcade. Gayunpaman ay pinigilan nito ng mga siga na kausapin siya sa takot na baka magalit ang White Tiger. Sa recess ay dumating ang mga siga mula sa kabilang section na inakala ring si Byongtae ang White Tiger of Asan. Dahil dito ay naisip ni Cholhong na magpa-under na lang sila sa kanya. Habang nasa CR ay na-corner siya ng mga siga at agad naman siyang lumuhod. Inakala ng mga siga na isa siyang samurai at nagulat na lang siya matapos siyang imbitahin ng mga ito sa isang party. Aksidente niyang nasangga ang tapik ni Cholhong kaya naman inakala ng mga siga na isa rin siyang martial artist. Pagtapos ng klase ay hinatid na siya ng mga siga patungo sa welcome party. Pinakilala ng mga ito ang kanilang mga sarili at wala pa ring ideya si Byongtae kung bakit ang babait ng mga siga sa kanya. Pagtapos ay nag-inuman naman sila nang biglang dumating si Sonwa at kanyang mga kaibigan. Inintroduce ni Cholhong ang dalawa sa isa't isa at patuloy itong nagkwento patungkol sa White Tiger of Asan na ikinalito daw nila kung Byongtae o Gyomtae ba ang pangalan. Nang marinig ito ay naalala ni Byongtae ang lalaking na disgrasya niya na nagngangalang Gyomtae. Na-realize na niya sa wakas na napagkamalan siya ng mga siga bilang White Tiger of Asan. Patuloy na hinipe ni Cholhong si Byongtae kaya naman na-intriga si Sonwa sa kanya. Kinabukasan ay naalala niya ang kanyang pagiging loser kaya hindi siya sigurado kung ipagpapatuloy ba niya ang pagpapanggap na White Tiger. Sa almusal ay kinilig si Jiyom matapos itong bigyan ng yogurt ni Byongtae at sa school naman ay patuloy siyang pinagsilbihan ng mga siga. Tinulungan pa siya ng mga ito na makagol sa PE class kaso lang ay na-block ito ni Hodok. Dahil dito ay nagduda si Dejin kung siya ba talaga ang White Tiger of Asan. Habang kumakain ay sinabi ni Hodok sa kanya na nakita siya nito na tumakbo mula sa mga bata sa arcade.
Nang marinig ito ay mas lalong umigting ang pagdududa ni Dejin. Kinumpronte si Byongtae ni Dejin na na-realize na hindi man lang siya marunong manigarilyo na taliwas sa kwento sa totoong White Tiger. Aamin na sana siya pero biglang dumating sila Cholhong at bigla nitong ginulpi si Dejin dahil lang sa pagdududa nito sa kanya. Pagtapos ng klase ay sinabi ni Hodok sa kanya na nakita siya nito sa kanyang tirahan habang pinag-uusapan ng kanyang mga magulang ang kanyang pagiging loser sa dati niyang school. Nagbanta si Hodok na ikakalat ang kanyang sikreto ngunit bigla nitong napabangga si Dejin na nagalit at walang awa siyang ginulpi. Nag-step up si Byongtae at pinigilan si Dejin na nagmuster ng lakas ng loob para hamunin siya at patunayan na nagpapanggap lamang siya bilang White Tiger. Nagharap ang dalawa sa liblib na lugar kung saan ginawa ni Byongtae ang lahat upang tumakas. Whoa, calm down, Jamal. Don't pull out the Hindi knife. naman nakita ng mga siga ang kanyang kaduwagan dahil busy ang mga ito sa harutan. Patuloy na nagulpi si Byongtae ngunit aksidente nitong nasiko si Dejin na agad namang bumagsak dahil sa impact. Saktong nakita ito ng mga siga at tanigarilyo pa talaga si Byongtae upang mas maging kapani-paniwala ang kanyang pagpapanggap. Sa pag-uwi ay sinalubong siya nila Cholhong na nilibre siya ng pagkain. Dumating si Dejin upang humingi ng sorry dahil pinagdudahan siya nito. Ginamit ni Byongtae ang pagkakataon na ito upang magbigay ng leksyon sa mga siga na bawas-bawasan ang kanilang pagiging bayulente. Sa huli ay tuluyan na nga niyang pinangatawanan ng pagiging White Tiger of Asan. Sa daan ay nakita nila si Sonwa na hinaharas ng kanyang ex na si Pliers mula sa Buyo Technical High School. Kinumpronte nila ang ex na agad namang pumalag gamit ang pliers. Pinagkatiwala ng mga siga kay Byongtae ang kumag ngunit sinermonan lang niya ito tungkol sa pag-ibig. Nag-back up ang mga siga at bigla namang umatake si Byongtae na dahilan upang matakot si Pliers at tumakbo. Muling naintriga si Sonwa sa kanya at pagtapos ay nag-date ang dalawa. Matapos ang landian ay masayang umuwi si Sonwa. Sa daan pa uwi ay nakita nila si Jiyong na hinaharas ng 3 babae. 이 동네 싸비하고 해서 Sinabi ni Yomho na kilala pala si Jiyong bilang Black Widow mula sa Sabi Girls High School. Siya ang pinakamalakas sa babae sa bayan ngunit hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Anyway, mag-isang hinarap ni Jiyong ang mga bully at sa huli ay nagawa niyang talunin ang mga ito ng walang kahirap-hirap na labis nagpamangha sa ating bida. Pag-uwi ay nakipagkita si Byongtae kay Jiyong upang sabihin na alam niya ang sikreto nito. Nagbanta si Byongtae na ibubunyag ito sa mga magulang ni Jiyong kaya naman nakatikim siya ng matinding sipa. Gayunpaman ay handa si Jiyong na sundin ang kanyang request kapalit ng pagpapanatili sa sikreto nito. Samantala nagising na ang tunay na White Tiger of Asan sa ospital. Isinagawa ni Byongtae ang nangyari sa laban nila ni Dejin at kinilig naman si Jiyong sa kalagitnaan nito. 왜 Gayunpaman ay napagtanto nito na aksidenteng nakapagland si Byongtae ng elbow strike kaya natalo niya si Dejin. Kinabukasan ay tinangka ni Pliers na makipagbalikan kay Sonwa ngunit ang ating bida na ang nasa puso nito. Aray ko! Nasita ang forma ni Byongtae pero natameme ang bantay matapos malaman na siya ang White Tiger. Dumating si Pliers sa kanilang school at agad hinanap si Byongtae na kasalukuyang nasa farming class. Biglang nakaramdam ng pagtataya si Byongtae at binigyan naman siya ni Hodok ng pala para dito. Nalaman na ni Pliers kung nasan si Byongtae at pinaghahampas niya ang mga humarang sa kanyang daan. Pagkarating sa lugar ay inatake niya ang mga bata ni Byongtae kaya naman natakot ang mga duwag at itinuro kung saan nagpunta ang ating bida. Habang tumatay ay napadpad si Pliers sa lugar kaya naman nautot si Byongtae at nahanap siya. Inatake siya ni Pliers pero biglang dumating sila Cholhong kaya naman aksidente nitong nahawakan ng granada. Dahil sa labis na pangdidiri ay napilitan siyang umalis at maging si Cholhong ay natapakan din ng ebak. Sinabi ni Byongtae na gusto daw niyang bumawi kaya naman binahagi sa kanya ni Cholhong ang patungkol sa top dog ng technical high na si Triangle. Kinabahan si Byongtae nung malaman ito lalo na't inaasahan siya ng mga siga na labanan si Triangle at mga kasama nito na sila Pliers at Wrench. Pinroblema niya ito hanggang sa klase at nakita siya ng teacher na hindi nakikinig. Naparusahan siya sa harap habang nagleleksyon ng teacher tungkol sa isang tamad at mahinang Japanese emperor na niu-utilize ang lakas ng kanyang mga tauhan. Nang marinig ito ay nagkaroon si Byongtae ng ideya kung paano niya lalabanan ng technical high. Pinuntahan niya sila Cholhong at inutusan ng mga ito na kumalap ng mga tauhan mula sa kanilang paaralan. Pinalakas si Byongtae ang kanilang loob at pagtapos ay tinuwo na nila ang building ng technical high. Pauwi na sana sila Triangle nang biglang dumating ang mga taga-agricultural high.
Kaso lang ay pagod na silang lahat mula sa mahabang oras ng paglalakbay. Pinalakas si Bionte ang loob ng mga ito at ilang saglit pa ay sinugod na nila ang gate ng paaralan. Hinagisa nila ng fertilizer ang mga taga-technical high at pagtapos ay nagawa na nilang sirain ang gate. Sumugod ang agricultural high kung saan nagawa ni Cholhom na bawian si Pliers pero bigla siyang kinayes ni Bionte. Hinanap niya si Triangle pero hindi niya inasahan na hahamunin siya nito ng one-on-one. Umatake si Triangle pero biglang rumescue si Dejin kaya naman napagtulungan ito ng mga siga. Nag-take charge si Bionte at binalaan si Triangle na huwag kalabanin ng agricultural high. Muling yumabang si Bionte at muli rin siyang nanigarilyo ngunit this time ay tila ba nakapag-ensayo na siya ng tamang paghit-hit. Biglang dumating ang kapitbahay niyang pulis kaya naman inutusan niya ang agricultural high na tumakbo. Sa kalagitnaan nito ay na-spot ng kapitbahay ang kanyang pagbumukha. Samantala habang pinagsasabihan ni Jiyong ang mga bully ay nakita niya ang mga taga-agricultural high na pinagdidiwang si Bionte. Nag-celebrate sila sa bar kung saan pinamalas ni Bionte ang kanyang husay sa pagsayaw na mas lalong nagpahumaling kay Sonwa sa kanya. Kaya naman sa daan pag-uwi ay nag-init ito at binigay sa kanya ni Sonwa ang contact number nito. Masayang umuwi si Bionte pero nilapitan siya ni Jiyong at binalaan dahil baka makahanap siya ng katapat mula sa kanyang pagpapanggap. Kinabukasan habang nasa biyahe ay na-spot niya si Sonwa at pagdating sa classroom ay tuluyan na nga siyang na-in-love dito. Dumating ng teacher at pinakilala sa kanila ang bago nilang kaklase na walang iba kundi si Gyeomtae. Nanginig ang itlog ng ating bida matapos makita ang pagmumukha ng tunay na White Tiger of Asan. Grabe ang kaba ni Bionte ngunit mukhang hindi naman siya namumukha ni Gyeomtae. Nakasabay pa niya ito sa CR at muntik pa nga siyang tawaging White Tiger ni Yomho. Inangasan ni Dejin si Gyeomtae pero hindi siya umubra sa bangis nito. Bago pa matuloy ang away at mabuo ang kanyang sikreto ay pinaalis ni Bionte si Gyeomtae sa lugar. Pagtapos ng klase ay binuntutan niya si Gyeomtae at pag-alamang tinutulungan nito ang nanay niya sa pagpapatakbo ng kanilang bakery. Pumasok siya at nag-order para patuloy na mapapag-observe pero bigla siyang nilapitan ni Gyeomtae at labis itong nagpapasalamat sa tulong niya kanina sa CR. Inafala ng nanay ni Gyeomtae na magkaibigan sila kaya naman binigyan niya ng tinapay si Bionte bago umalis. Samantala yamot na yamot ang Big Three sa kanilang pagkatalo at dahil dito ay pinlano ni Triangle na hantingin nila ang ating bida. Habang naglalakad sila Bionte ay naambush sila ng tatlo at agad dinala sa liblib na eskinita. Sinipa ni Triangle ang mga tinapay at tinapakan naman ito ni Pliers habang pinupulot ni Gyeomtae. Nagalit si Gyeomtae at madali ang pinabagsak sila Wrench at Pliers at sa takot ay napatakbo na lang si Triangle mula sa kanya. Nagdiwang ang dalawa kung saan sinabi ni Gyeomtae na hindi niya alam kung bakit marunong siyang makipaglaban. Binanggit niya na nawala ang kanyang alaala matapos maaksidente. Nang marinig ito ay nakahinga ng maayos si Gyeomtae at masayang umuwi dahil mapapanatili niya ang pagpapanggap bilang White Tiger. Kinabukasan ay tinabihan niya si Gyeomtae para sa tanghalian. Sinabihan naman ni Dejin ang mga nerd na kailangan nilang magabot ng pera bilang bayad sa pagpapaganda ng reputasyon ng agricultural high. Sinugod ni Bionte ang mga siga at pinagalitan sila dahil mali ang kanilang ginagawa. Nagpasalamat ang mga nerd sa kanya pero muntik nang ikwento ni Holdok ang kanyang nakita sa tirahan ni Bionte. Sa sumunod na araw ay pumorma si Bionte para sa kanyang date kaso lang ay mahirap pa siya sa daga. Tinangka niyang mangutang kay Giyom ngunit nagkapikunan lang sila at binanggit pa nito ang paghingi niya ng tulong nung nakaraang araw. Hindi nila alam na nasa lugar pala si Holdok at tahimik na nakikinig habang binobosohan si Giyom. Natuloy ang date nila Bionte at Sonwa kung saan napuno ang araw nila ng pagmamahalan at sa pagdaan ng mga oras ay lalo lang silang nahulog para sa isa't isa. Gusto ni Sonwa na kumain sa mamahaling restaurant ngunit walang kapera-pera si Bionte. Nakapagpalusot siya para makalabas kung saan dali niyang tinungo sila Dejin upang padalhan siya ng pera sa restaurant. Bumalik siya sa restaurant kung saan nag-umpisa na ang pag-serve sa mga pagkain. Habang kabadong hinihintay ang pera ay hindi maiwasan ni Bionte na humanga sa kagandahan ni Sonwa na isa palang idol. Samantala wala ring pera ang dalawa dahil hindi sila nakakotom sa mga nerd ayon nga sa utos si Bionte. Buti na lang ay nasa lugar si Gyeomtae kaya naman kinausap nila ito at sinabing kailangan ni Bionte ng pera sa restaurant. Gayunpaman ay tumangging magbigay ng pera si Gyeomtae na pinalagan ang dalawang siga. Tumangging sumuko sila Dejin ngunit sa huli ay hindi talaga sila umubra. Biglang hinampas ang ulo ni Gyeomtae at pinagtulungan din siya ng Big Three ng Technical High. Sa bawat hampas ay unti-unting nanumbalik ang kanyang mga alaala bilang White Tiger of Asan lalong-lalo na ang mukha ng nakaaksidente sa kanya.
Samantala sinerve na ang main dish pero hindi pa rin dumadating ang pera. Biglang pumasok si Guillaume sa lugar at naglapag ng pera sa lamesa, kaso lang ay bigla itong ngumiti na labis nagpakaba sa ating bida. Nakitikim lang naman si Guillaume at agad ring umalis. Hindi alam ng dalawa na kanina lang ay nag-beast mode dito at pinumbos ang Big 3 ng technical high. Bumalik si Guillaume sa kanyang mga tinalo upang manigarilyo. Alam na ng mga ito na siya ang tunay na White Tiger of Asan pero inutusan niya ang mga siga na panatilihin muna itong sikreto. Hinatid na ni Guillaume si Sonwa pauwi at habang naglalakad ay nakita niya si Guillaume na hinaharas ng kapatid ng bully. Nag-step up siya at muling nagpanggap bilang White Tiger kaya naman natakot ito at daling nilisan ng lugar. Nagpakita siya ng concern kay Guillaume pero sinabi niyang hindi niya type ito kaya naman nakatikim siya ng sipa. Kinabukasan sa school ay nilapitan niya si Guillaume na tila ba iba na ang asta at sinisingil rin siya nito para sa pinautang nitong pera. Nakiusap naman si Holdok kay Guillaume na iabot ang ginawa niyang love letter para sa crush niyang si Guillaume. Pumayag si Guillaume sa kondisyon na ihanap siya nito ng trabaho upang makabayad sa kanyang utang kay Guillaume. Dumating na ang araw ng trabaho at nag-decide si Guillaume na sumama sa kanila. Nahirapan si Guillaume sa trabaho samantalang naging madali naman ito para kay Guillaume. Sinampal ni Holdok si Guillaume dahil bawal manigarilyo dito kaya naman pinupunta siya ni Guillaume sa smoking area. Habang nagpapahinga ay nag-imbento si Guillaume ng kwento tungkol sa pagiging White Tiger at natawa na lang si Guillaume habang nakikinig. Kinagabihan ay nakuha na nila ang kanilang sweldo at agad namang nagbayad ng utang si Guillaume. Inaya niya ng coffee date si Sonwa at nag-request naman si Guillaume na sumama bilang third wheel. Pagpasok ni Sonwa sa lugar ay hindi napigilan ni Guillaume na mabighani sa kanyang kagandahan. Ginamit ni Guillaume ang kanyang kaalaman sa tinapay upang mas sumarap ang dining experience ni Sonwa. Sa labas ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at inamin kay Sonwa na nagagandahan siya dito. Ang sarap mo, Pia. Napadaan si Guillaume sa lugar at nakitang kadate ni Guillaume si Sonwa. Nagpakitang gilas ulit si Guillaume at niregaluhan ng wallet si Sonwa, gayunpaman ay hindi pa rin siya pinagbigyan nito ng kiss. Pag-uwi ni Guillaume ay in-approach siya ni Guillaume upang magbigay ng babala tungkol kay Sonwa. Kilala raw ito sa buyohay na manggagamit ng lalaki upang makakuha ng mga material na bagay. Gayunpaman ay hindi naniwala si Guillaume at tinawag pang pangit si Guillaume. Kinabukasan ay pinuntahan siya ni Cholhom na sinabmit pala ang kanyang pangalan upang tumakbo bilang student president. Pumunta naman si Guillaume sa commercial high upang bigyan ng tinapay si Sonwa. May baon din siyang pick-up line kaya naman hindi na ito nakatanggi sa libre. Pagtapos ng klase ay nakumbinsi ni Guillaume si Sonwa na sumakay sa kanyang motorsiklo. Nag-picnic date ang dalawa kung saan hindi na napigilan ni Sonwa ang kanyang sarili sa alindog ni Guillaume. Samantala binigay na ni Holdok ang kanyang love letter para kay Guillaume. Nafaramdam ng kilig si Guillaume nang makita si Guillaume na bitbit ang mga binigay ni Holdok kanina. Inafala niya talaga na galing ang mga ito kay Guillaume pero labis ang kanyang pagkadismaya nang malaman na mula ito kay Holdok. Kinagabihan ay aksidenteng nakita ni Guillaume ang paghatid ni Guillaume kay Sonwa sa tirahan nito. Ang malala pa ay nagnakaw ito ng halik pero sumampal naman si Sonwa bago umuwi. Nagalit si Guillaume at kinumpronte si Guillaume. Ginamit niya ang pagiging White Tiger pero walang pake si Guillaume sa kanyang paninindak. Dahil dito ay napaiyak na lang si Guillaume at awang-awa naman si Guillaume sa kanya. Kinabukasan ay yumot pa rin siya kay Guillaume kaya naman inutusan niya si Cholhom na turuan ito ng leksyon. Tinangka nila Deji na pigilan siya sa pagsunod sa utos si Guillaume pero wala itong nagawa. Hinaras ni Cholhom si Guillaume at agad dinala sa liblib na lugar. Habang nangangampanya si Guillaume ay wala siyang kamalay-malay na isa-isa na palang dinudurog ni Guillaume ang mga siga. Kinalagkad ni Guillaume si Cholhom sa harap nilang lahat at sinabi nito sa kanila na siya ang tunay na White Tiger of Asan. Pinagsasampal ni Guillaume si Guillaume kaya naman napilitan na itong umami na hindi siya ang White Tiger of Asan. Nakatikim rin siya kay Dejin pero bigla silang inaya ni Guillaume na umain. Nagpakabusog ang mga siga samantalang pinagbayad naman ni Guillaume si Guillaume bilang parusa sa kanyang pagiging poser. Wala siyang kapera-pera kaya naman kinailangan muna niya itong utanin sa may-ari. Pagtapos ay nagtungo sila sa technical high kung saan dinulpi ni Guillaume sila pliers upang makuha nila ang mga pera nito.
Inutusan ni Gyomte ang mga siga na kumulekta ng 200 pesos per day sa kada klase ng agricultural high. Inatasan nito ang ating bida sa pagkolekta ng nasabing pera sa class 3. Dumating si Sonwa at nakita ang mga injury ni Gyomte sa mukha. Inamin niya ang kanyang mga kasinungalingan at sinabing alagad na siya ngayon ng tunay na white tiger. Nasampal siya ni Sonwa at pagtapos ay pinalaya silang lahat ni Gyomte para sa alam nyo na. Dinulpi ni Cholhom si Gyomte bago nila tuluyang lisanin ang lugar. Sa sumunod na araw ay hindi pumasok si Gyomte dahil sa sobrang sama ng kanyang school life, lalong-lalo na ang pagtangay ni Gyomte kay Sonwa. Inabangan niya si Sonwa sa pag-uwi nito ngunit nang makalapit ay ayaw na nito sa kanya at binalik pa ang regalo niyang wallet. Tinangka niyang mangibang bayan pero nahuli siya ng tindero at kinuha ang kanyang pera bilang bayad sa utang. Sa danay nakasalubong naman niya ang technical high at gaya ng inasahan ay talagang binugbog siya ng mga ito. Kinagabihan ay nagbonding sila ng kanyang kaibigan na si Vodo. Dumating si Giom na nagtatampo dahil hindi na siya binibigyan ng yogurt ni Gyomte at nag-step up naman si Vodok pero hindi talaga ito type ni Giom. Kinabukasan ay sinabi ni Cholhom na kailangan ni Gyomte na singilin ng doble ang class 3 dahil absent siya kahapon. Sa recess ay matamlay niyang siningil ang kanyang mga kaklase kaya naman sumugod si Yongho at tinuruan siya ng tamang pagsingil. Habang nagkaklase ay tinangka niyang hinga ng pera si Vodok ngunit mas gusto pa nitong magulpi. Sa takot na wala siyang maibigay kay Gyomte ay nawalan siya ng choice at biglang inatake si Vodok kaso lang maging sa kanyang kaibigan ay hindi siya umubra. Biglang bumuhat ng upuan si Gyomte at hinampa si Vodok. Walang awa niya itong ginulpi at pagtapos ay ninakaw ang iilan nitong pera. Sinunod yung atakihin ng nerd at walang awa rin itong ginulpi para sa pera at natuwa naman si Gyomte habang pinapanood ito. Kaso lang ay na-realize ng lahat na kanina pa walang malay si Hodok. Bilang huling hirit ay pinasabong ni Gyomte si Gyomte sa isa sa mga siga ngunit tumanggi na siyang lumaban dahil nga sa nangyari. Pagtapos ng school day ay inaresto si Gyomte dahil na ospital si Hodok mula sa kanyang ginawa. Pumunta sila sa ospital upang makipag-areglo sa nanay ni Hodok at buti naman ay pumayag ito. Hindi makapaniwala si Hodok na magagawa yon ng nag-iisa niyang kaibigan. Napaiyak na lang si Gyomte habang humihingi ng sorry dahil alam niya na maling-mali ang kanyang ginawa. Buti na lang ay napakabuti ni Hodok at tinanggap siyang muli bilang kaibigan. Sa paglipas ng ilang linggo ay patuloy na nagsilbi si Gyomte para kay Gyomte. Inutusan siya nito na dalhin ang upuan na ito sa kanilang school. Napadaan si Giom at naawa sa kanya kaya naman tinulungan siya nito sa pagbuhat. Sa kalagitnaan ay umalis si Giom dahil hinanting pala niya si Gyomte para sa pang-api nito sa ating bida. Hindi inasahan ni Gyomte ang kanyang pag-atake kaya naman madali lang niya itong napabagsak. Umaga na nang madala ni Gyomte ang upuan sa kanilang school. Bigla siyang nagkaroon ng ideya na patakbuhin si Gyomte bilang student president upang maging busy ito at mabawasan ang kanyang pambubuli. Samantala yumot pa rin si Gyomte sa ginawa sa kanya ng Black Widow kagabi. Dumating si Gyomte at sinuggest na nga ang kanyang plano na patakbuhin si Gyomte bilang student president. Tinanggap ng teacher ang application ni Gyomte ngunit tinanggihan nito ang pag-back out ni Gyomte sa pagtakbo. Kinorner ni Cholhom si Gyomte at inutusan nitong kumalap ng 4K para sa paparating na birthday ni Gyomte. Dahil dito ay balik trabaho na naman siya kasama ang mga nerd. Nang ibang bayan pa sila para sana manggancho ng pera mula sa mga bata ngunit minalas sila dahil black belt pala ang kanilang biniktima. Kaya naman nag-stick na lang sila sa pagbebenta ng kanilang sinaka at sa huli ay nakalikom naman sila ng sapat na pera. Kaso lang sa daan ay nakita ni Gyomte si Sonwa na tila ba gustong bilhin ng Walkman sa tindahan. 아, 씨발 깜짝이야. Kulang ng 1K ang pera nito kaya naman ang hingi ito sa kanya at syempre hindi natiis ni Gyomte ang kanyang sinta. Nakita naman ni Jiyong ang mga bully na meron na namang hinaharas kaya naman muli niyang tinuruan ng mga ito ng leksyon. Pag-uwi ni Gyomte ay nakita niya si Jiyong na pinapagalitan ng ama nito dahil sa panggugulpi nito sa mga bully. Napatakbo na lang habang umiiyak si Jiyong at sinundan naman siya ni Gyomte. Dinala ni Gyomte ang mga pangtulog ni Jiyong at nag-request pa ito na samahan siya para sa gabi na ito. Nakaramdam ng matinding si Gyomte kaya naman nagpanggap siyang natutulog. Kinabukasan ay binigay na niya ang kulang na pera ngunit buti na lang ay pinalampas ito ni Cholhom dahil birthday ni Gyomte. Narinig niya mula kay Deji na plano na naman daw tikman ni Gyomte si Sonwa sa gabing ito. Naganap na ang birthday party ni Gyomte pero hindi pala imbitado si Gyomte, gayunpaman ay pinayagan siya nito na kumain saglit. Dumating si Sonwa at agad itong tumabi kay Gyomte. Tinangka ni Gyomte na magpasikat ulit kay Sonwa ngunit tinawanan lang siya nito.
Binigay na ni Sonwa ang kanyang birthday gift kay Gyeomtae na walang iba kundi ang Walkman na inambaga ni Gyeomtae. Nasaktan si Gyeomtae dahil dito at sa wakas ay na-realize na niya na masamang babae si Sonwa. Nadurog ang kanyang puso at sinabing naubos na daw ang kanyang pagmamahal para kay Sonwa. Sa huli ay dinala ni Gyeomtae si Sonwa sa kanilang bakery at syempre dito sila nag-alam nyo na. Kinabukasan ay tuluyan nang naka-get over si Gyeomtae kay Sonwa at tuwang-tuwa naman si Gyeomtae dahil nakarami siya kagabi. Nagsimula na ang botohan para sa student president at ang bilangin ng mga boto ay nanalo pa rin si Gyeomtae. Nagkamali ng dinig ang mga siga kaya naman lubos silang napahiya nang ma-realize ang katotohanan. Nilabas ni Gyeomtae ang kanyang frustration kay Cholhom at syempre ay nakatikim din si Gyeomtae sa kanya. Nagising na lang si Gyeomtae sa ospital kung saan dumating ang mga teacher kasama si Gyeomtae at nanay nito upang humingi ng tawad. Nagalit ang tatay ni Gyeomtae kaya naman lumuhod na ang nanay ni Gyeomtae para sa maling ginawa ng kanyang anak. Awang-awa si Ji-young nang makita ang kalagayan ni Gyeomtae, gayon pa man ay inudyok siya nito na panahon na para mag-step up siya para sa kanyang sarili. Habang tumatay ay narinig ni Hodok na ni-report daw ni Daejin sa kapulisan ang illegal na dancing class ng tatay ni Gyeomtae. Agad niya itong sinabi sa kanyang kaibigan kaya naman nagalit ito at tinangkang saktan sila Daejin, ngunit pumalpak siya sa huli. Sinabi ng dalawa na ipinagutos ito ni Gyeomtae dahil hindi niya nagustuhan ang pagluhod ng kanyang nanay nung nakaraang araw. Binisita ni Gyeomtae ang kanyang tatay at nagalit dahil hindi man lang nito sinubukang tumakas. Kinagabihan ay kinausap siya ng kanyang ina na sobrang proud dahil napalaki siya nito na mabait at mabuti. Napaiyak na lang ito habang humihingi ng tawad dahil hindi niya naprotektahan si Gyeomtae. Pinuntahan ni Gyeomtae si Ji-young at nagmakaawang turuan siya nito kung paano lumaban. Agad niyang sinimulan ng training sa sit-up at paggising ni Ji-young ay patuloy pa rin niyang ginagawa ito. Kinabukasan ay sinabi ni Ji-young na masyadong mahamo ang kanyang mga mata at kailangan nilang baguhin ito kung gusto niyang makalaya sa pang-aapi. Buti na lang ay meron pa siyang 20 days para umabsent at sapat na ito para siya ay palakasin. Para gumanda ang katawan ni Gyeomtae ay pinasok siya ni Ji-young sa paggawaan ng uling. Sobrang nahirapan siya sa mga gawain sa trabahong ito. Kinuha din ni Ji-young ang advance payment sa kanyang serbisyo kaya naman hindi siya pwedeng umalis. Pagtapos ng trabaho ay agad siyang nakatulog dahil sa sobrang sakit ng kanyang katawan. Sa sumunod na araw ay nagsimula ulit ang mahirap niyang trabaho. Nang maggabi ay tinamta niyang tumafas ngunit naalala niya ang pag-iyak ng kanyang ina kaya naman nagbago ang kanyang isip. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting nasanay si Gyeomtae sa trabahong ito. Binisita siya ni Ji-young na napansin na tila ba may angas na ang kanyang pagtitig. Binigay nito ng buo ang kanyang sweldo at pagtapos ay nag-ano sila. Nagsimula na si Ji-young sa pagturo sa kanya ng tamang pagsuntok at tamang pagsipa naman sa sumunod na araw. Dumating na ang araw ng pagbabalik ni Gyeomtae sa school at si Hodok ang unang sumalubong sa kanya. Agad din siyang nabully ngunit this time ay tila ba hindi na siya nagpapakita ng takot. Sa tanghalian ay namburaot si Yongho ng pagkain at tinangka pa nito na kunin ang kanyang itlog. Inutusan siya ni Gyeomtae na gumawa ng paraan upang magkita sila ng Black Widow. Agad siyang tumanggi kaya naman nagulpi ang kanyang mga kaibigan at dahil dito ay napilitan siyang pumayag. Pumunta sila ni Hodok sa sabihay sa pag-aakalang baka type lang ni Gyeomtae si Ji-young. Sinabi ni Gyeomtae kay Ji-young na hinahanap siya ni Gyeomtae. Gayunpaman ay ayaw ni Gyeomtae na pumunta si Ji-young sa takot na baka anuhin siya ni Gyeomtae kaya naman labis kinilig si Ji-young. Naparusahan ng dalawa dahil bigo silang papuntahin si Ji-young. Hindi nagpakita ng takot si Gyeomtae ngunit biglang dumating si Ji-young sa lugar. Pinaalis silang lahat ni Gyeomtae at tinangka naman ni Hodok na protektahan si Ji-young ngunit nabigo siya. Sa labas ay nakita nila si Sonwa na papasok sana sa lugar ngunit napigilan ito ng mga siga. Sinundan ni Gyeomtae si Sonwa at nakita itong umiiyak dahil it turns out na magkaaway pala ngayon sila Sonwa at Gyeomtae. Naging marupok ang ating bida at tila ba meron pa siyang natitirang pagmamahal para kay Sonwa. Samantala narinig ni Hodok mula sa mga siga ang pagkatalo ni Gyeomtae mula kay Ji-young na nagresulta sa black eye nito nung nakaraang buwan. Kaya naman dali niyang tinungo si Gyeomtae para sabihin na maaaring ginugulpi na ni Gyeomtae si Ji-young. Pinabalik sila ni Yongho sa lugar ngunit hindi natatakot si Gyeomtae sa kanya kaya naman umatake si Yongho pero hindi ito umubra sa ating bida.
Samantala natalo na ni Gyomte si Giyom sa kanilang rematch. Dumating sila Byomte na nagmakaawa para sa buhay ni Giyom. Dumating rin si Sonwa at gusto nitong magpaano kay Gyomte, kaya naman kumalma na ang White Tiger at hinayaang makaalis sa mga bida. Na-frustrate si Giyom sa kanyang pagkatalo pero nangako si Byomte na siya na daw ang bahala. Gayunpaman ay kailangan niya ng tulong ni Giyom upang malaman kung paano niya matatalo ang bawat isa sa mga siga. Habang kumakain ay sinabi ni Giyom na dapat protektahan nila ang identity ni Byomte para sa gagawin nilang misyon. Nahuli silang magkasama ni Hodok kaya naman labis itong nagselos. Habang umangawa ito ay nagkaroon si Byomte ng ideya kung paano niya mapoprotektahan ang kanyang identity. 복면을 쓰고 한 놈씩 쫓아내겨. Habang ginagawa ang maskara ay nakaramdam ng alam nyo na ang dalawang ito para sa isa't isa. Kinabukasan habang bumibili ng pagkain sila Yongho ay sinadya ni Byomte na ibato ito kay Pliers pagkadaan nito sa lugar. Nagawa niyang ibato ang sisi kay Yongho at matagumpay na napag-away ang dalawa. Nakita ni Giyom ang fighting style ni Yongho kaya ang strategy nila ngayon ay puruhan ng mga binpi nito. Kinabukasan ay gawa na ang maskara at ang maggabi ay ninakawan ni Yongho ng sapatos ang isang estudyante. Naghiwalay ang mga siga at tuwang-tuwa naman si Yongho sa kanyang bagong sapatos. 씨발 깜짝이야. Humarang sa daan si Byomte na agad ring inatake si Yongho. Gamit ang mga itinuro ni Giyom sa kanya ay nagawa niyang talunin si Yongho at baliin ang binti nito. Nakonsensya si Byomte sa kanyang ginawa dahil alam niya kung gaano ito kasakit. Gayunpaman ay sinabi ni Giyom na deserve naman daw yon ng mga bully. Sinabi ni Byomte na mukhang palaka ang maskara kaya naman nabwisit si Giyom. Sunod niyang target ay si Deji na isa ring magaling na wrestler. Sumayaw si Byomte kaya naman nagka-ideya si Giyom na dapat gumamit siya ng flexibility laban kay Dejin. Kailangan niyang magpahid ng langis sa katawan upang hindi siya mahawakan ng kalaban. Sa sumunod na araw ay nabalitaan na ng mga siga ang nangyari kay Yongho, gayunpaman bukod sa maskara ay wala silang ideya kung sino ang may gawa nito. Pagtapos ng wrestling class si Dejin ay binisita na siya ni Byomte. Agad naglaban ng dalawa kung saan hindi mahawak-hawakan ni Dejin ang ating bida. Pinagaspang ni Dejin ang kanyang kamay kaya naman nagawa na niyang masaktan si Byomte at nakita pa nito ang black eye sa mata ng ating bida. Tinangka ni Byomte na tumakbo pero nahabol at nahold siya ni Dejin. Nabali niya ang daliri nito ngunit nahuli pa rin siya kalaunan at nagawa din ng kumag na pinsalain ang kanyang likod. Buti na lang ay tinuruan siya ni Giyom ng counter dito at gamit ang buong lakas ay hinedbat niya si Deji na agad ring bumagsak. Sinabi niya kay Giyom na nakita ni Deji ng black eye sa kanyang mata kaya naman sa paglipas ng gabi ay binigyan ni Giyom ng black eye ang ilan sa mga estudyante ng agricultural high. Pagtapos ay tinuruan ni Giyom si Byomte ng Jeet Kune Do bilang counter sa fighting style ng siga na si Sungho. Sa ospital ay sinabi ni Deji na may black eye ang suspect kaya naman kinabukasan ay nag-abang ang mga siga para hanapin ito. Kaso lang halos ng lahat sa nagdaan ay puro may mga black eye dahil nga sa ginawa ni Giyom kagabi. Samantala masama pa rin ang loob ni Hodok kay Byomte at nabalitaan din ng mga nerd ang nangyari sa mga siga. Nakaramdam ng pagtataya si Sungho kaya naman dali siyang nagtungo sa CR. Paglabas ay sinurpresa siya ni Byomte na pinakain siya ng Jeet Kune Do na naging dahilan upang makatayo siya ulit. Nagmadali si Hodok dahil nagkalat ang tayo ni Sungho sa CR, gayunpaman ay wala itong ideya kung sino ang umatake sa kanya. Namroblema ang mga siga dahil dito, kaya naman ipinag-utos si Gyomte sa kanila na i-check ang mga bag ng estudyante pagtapos ng klase. Pinasok nila ang class 3 para tignan ang mga bag kaya naman lubos kinabahan si Byomte. Nang sinusuri na ni Cholhong ang kanyang bag ay naghanda na siya para umatake. Kaso lang ay wala pala dito ang maskara at hindi niya alam kung saan ito napunta. Nagalit si Giyom sa pagkawala ng maskara pero meron naman pamalit si Byomte. 3 na lang ang mga siga na kailangan niyang talunin pero gusto na siyang tumigil ni Giyom. Gayunpaman ay determinado si Byomte na tapusin ito dahil gusto talaga niyang wakasan ang paghahari ng White Tiger of Asan. Pagtapos ng trabaho ni Samwo ay binisita naman siya ni Byomte. Agad naglaban ng dalawa at ayon sa impormasyon na bigay ni Giyong ay pinagsisira ni Byomte ang mga produkto at gamit sa lugar. Nagpanik si Samwo dahil malilintikan siya sa kanyang amo sa pagkasira ng mga ito kaya naman nagka-chance si Byomte para ma-hold siya at ilang saglit pa ay nawalan na siya ng malay. Dinala si Samwo sa ospital ngunit wala rin siyang naibigay na impormasyon sa mga siga. Habang nagpaplano sila Byomte para kay Cholhong ay biglang dumating si Hodok na suot ang maskara niya.
Matapos niyang talunin si Sungho ay nakita pala siya ni Hodok na bitbit ito. Narinig din ni Hodok ang pag-utos si Gyeongtae na suriin ang mga bag ng class 3 kaya naman nauna na siya sa mga ito at itinago ang maskara. Nagkaayos na ang dalawa at naniniwala si Hodok na magagawa ulit ni Gyeongtae na maging top dog sa agricultural high. Nagbanggit rin si Hodok ng impormasyon na kababata pala niya si Cholhom. Sa katunayan ay magaling lang itong magpanggap na malakas siya kagaya ni Gyeongtae kaya naman madali nitong nalinlang ang lahat. Kinabukasan habang nasa date si Gyeongtae ay dumating si Cholhom para ibigay ang tax ng technical high. Inutusan niya si Cholhom na pumunta ng school upang kunin ang naiwan niyang gamit. Kaso lang pagdating doon ay nakaabang na pala si Gyeongtae at agad namang nagtoos ang dalawa kung saan hindi umubra si Cholhom. Wala itong kalaban-laban sa ating bida kaya naman nagmakaawa na lang ito para sa kanyang buhay. Kaso lang ay binuo sa kanya ni Gyeongtae ang sama ng loob nito at ginawa siyang punching bag. Gayunpaman sa huli ay binigyan siya ng pagkakataon ni Gyeongtae para kumampi sa kanila. Samantala pinapunta ni Hodok ang mga nerd sa base ni Gyeongtae at dito ay sinabi niya ang katotohanan na si Gyeongtae ang vigilante na tinaguri ang Blue Dragon. Sinabi rin niya ang plano laban kay Gyeongtae at itinuro sa kanila ang gagamitin nilang secret strategy. Kinabukasan ay aksidenteng nabagsak ng nerd ang Walkman ni Gyeongtae. Ilang beses itong humingi ng tawad pero hindi pinalampas si Gyeongtae ang kanyang ginawa at wala ring nagawa si Gyeongtae kundi panoorin ang buong kaganapan. Pinuntahan niya si Gyeongtae at inoffer dito ang posisyon bilang student president. Agad naman itong na-implement sa kanilang school kaso lang ay hindi alam ni Gyeongtae na parte pala ito ng plano ng ating bida. Pinagdiwang nila ang pagiging president ni Gyeongtae at nagtulong-tulong sila upang malasing ito. Kaso lang sa kalagitnaan ay kinailangan itong umalis upang makipag-alam niyo na kay Sonhwa. Sa daan ay may humaran sa kanya ngunit madali lang naman niya itong natalo. Nalaman niyan si Cholhom pala ito at muntik na niya itong tapusin pero dumating naman ang 6 pang kalaban. Sumugod sila at gumamit ng strategy upang labanan si Gyeongtae at nandito rin si Gyeongtae na kanilang naging core. Nagpatuloy sila sa strategy na ito ngunit sa huli ay nagawa ni Gyeongtae na isa-isa silang talunin kabilang na ang ating bida. Bigla namang dumating si Ji-young na nagawang patalsikin si Gyeongtae at sapat na ito para tumakas ang kumag. Nabighani si Gyeongtae nung malaman na si Ji-young pala ito. Binalak niyang sundan si Gyeongtae kaya naman labis nag-alala si Ji-young para sa kanya. Upang pumalma si Ji-young ay pinatikim niya ito ng mahigpit na yakap. Dahil sa nangyari ay 1 linggo nang hindi pumapasok si Gyeongtae at naisip nila na baka bumalik na ito sa bayan ng Asan dahil sa kahihiyan. Pag-uwi ay nagulat si Gyeongtae at kanyang ina dahil nakalaya na pala ang kanyang tatay mula sa kulungan. Samantala ginulpi ni Gyeongtae si Cholhom upang malaman kung sino ang Blue Dragon. Dahil dito ay wala nang nagawa si Cholhom kundi aminin ang katotohanan na si Gyeongtae ang nasa likod ng maskara. Kinagabihan ay ginulpi naman ni Gyeongtae ang mga nerd pati na rin si Ji-young. Agad tinungo ni Hodok si Gyeongtae upang sabihin na nasa panganib ang kanilang mga kaibigan. Bago tapusin si Ji-young ay nagpakita na si Gyeongtae na suot-suot pa rin ang kanyang maskara kahit na alam na ni Gyeongtae na siya ito. Nagsimula na ang laban kung saan agad na body bag si Gyeongtae at napaiyak na lang si Ji-young dahil dito. Gayunpaman ay tumawa lang si Gyeongtae dahil sa sobrang daming beses nang nagulpi ay tila ba sanay na sa sakit ang katawan niya. Hindi makapaniwala si Gyeongtae sa sobrang tibay ni Gyeongtae kaya naman napakain siya nito ng malakas na suntok. Nagpalitan sila ng mga suntok habang patuloy pa ring tumatawa si Gyeongtae. Biglang gumamit si Gyeongtae ng elbow strike at ilang saglit pa ay binuhos na nito kay Gyeongtae ang lahat ng sama ng loob na naipon sa kanyang puso. Binalak ni Gyeongtae na baliin ang kamay ni Gyeongtae kaya naman labis itong nagmakaawa sa kanya para hindi niya ito gawin. Sa huli ay hindi ito ginawa ni Gyeongtae at sa halip ay binigyan lang niya ng babala si Gyeongtae upang matigil na ang pambubuli nito. Binuhat niya si Ji-young at sabay nilang nilisan ang lugar. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting gumanda ang buhay sa Buyo High. Ang mga siga ay isa-isa na rin nilang naging kaibigan kaya naman tinuring si Gyeongtae bilang bayani sa kanilang paaralan. Magkarelasyon na rin sila ni Ji-young at sa huling eksena ay nag-ano sila.